Maraming turista ang bumibisita sa lalong madaling panahon Chon Bay Wetland na may malalagang tambo. Sa kahabaan ng Suncheon Bay Wetlands dumaraan ang isang cruise ship na may klasikong disenyo. At ito ay nagpapakita ng isang romantikong eksena. Kasalukuyang Oktubre, kaya sa Korea, tumutugma ito sa panahon ng taglagas. Ang mga tambo ay lumilikha ng isang romantikong kapaligiran nagbibigay inspirasyon sa mga tao. Pinapaalala nila sa amin ang mga alaala ng nakaraan. Sa malamig na simoy ng dagat, mararamdaman mo ang mood ng taglagas. Dahil ang lugar na ito ay wetland na konektado sa dagat, medyo malaki ang wetland na ito. Malamang na aabutin ng humigit kumulang 3 araw upang maobserbahan ang buong wetland sa unahan. Sa Korea ang lugar na ito ay ang pinakamalaking wetland park. At ito ay isang sikat sa buong mundo na mainit na lugar. Ang malawak na putik ng Suncheon Bay na may sukat na 8 milyong payong ito ay tumutukoy sa isang patag na lupain na nilikha ng mga pinong butil ng buhangin o luwad na dinadala ng mga nag-iipon na alon. Sa loob ng mahabang panahon sa tubig na may mahinahong alon. Ang tidal flats ay hindi lamang ginagamit para sa gamot at produksyon ng pagkain, ngunit mayroon ding mataas na pangunahing produktibidad. Ginagawa silang isang lugar na may mataas na produktibidad at pagkakaiba-iba sa pamamagitan ng food chain ng mga halaman at hayop. Bukod pa rito, ang mga mudflats ay may mahusay na natural na mga katangian ng paglilinis at ang kakayahang kontrolin ang mga baha at bagyo. Ang mga basang lupa, kabilang ang tidal flat, ay sumasakop sa 8.6 milyong km2, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 6% ng ibabaw ng lupa ng Earth, ngunit hindi gaanong nalalaman tungkol sa mga benepisyo ng lugar na ito. Dahil dito, maraming mudflats ang nawala dahil sa land reclamation at ang kanilang lugar ay bumaba ng hanggang 25% dahil sa walang pinipiling pag-unlad. Ang pinaka-perpektong hindi nasirang ekosistema ang Suncheon Bay Mudflat ay isang malawak na lugar na humigit kumulang 8 milyong payong. Ang pinong butil na layer ng luwad ay napakahusay na umabot sa 25 metro, at ito ay isang bihirang mudflat na nadeposito sa mahabang panahon. Ang Suncheon Bay Tidal Flat ay hindi lamang ang pinaka-perpektong ecosystem na hindi pa napinsala ng ekolohiya. Ngunit isa ring magandang lugar kung saan ang iba't ibang ecosystem ay nagkakasundo sa nakapaligid na lupaing agrikultural. Ang Suncheon Bay Tidal Flat ay isang wetland protection area na may mahusay na halaga ng konserbasyon at mataas na kapasidad ng produksyon, kung saan maraming mataas na kalidad na alimango, tulya, sabang, at tulya ang nanguhuli. Bilang karagdagan, ang iba't ibang biota, kabilang ang mga benthet na organismo tulad ng mga sea turtles, midges, at black beetle snails, nakatira sa mga kolonya. Ang kahapon at ngayon ng Suncheon Bay, na matatagpuan sa gitna ng katimugang baybayin, ay hugis-bangan na napapalibutan ng Yeosu Peninsula at Goang Peninsula. Mula sa punto kung saan ang Dongcheon, na dumadaan sa downtown Suncheon, at Aisecheon, na dumadaloy mula sa Songsamayan, nagtatagpo, hanggang sa Bunganga. 5.4 na kilometro dalawa, 1.7 milyong payong, ng mga tambo at 22.6 square kilometers, 6.9 milyong payong, ng mga mudflats ay nabuo sa tabi ng ilog, na halos 3 kilometro ang haba. Ang Suncheon Bay ay ang tanging coastal wetland sa Korea kung saan makikita mo ang buong proseso ng paglikha ng tidal flat at isa ito sa nangungunang 5 coastal wetlands sa mundo. Kung saan mahigit 340 iba't ibang species ng halaman at 239 species ng ibon ang magkakasamang nabubuhay. Maraming mga bagay ang nangyari bago kinilala ang Suncheon Bay para sa halaga ng konserbasyon nito sa mga tuntunin ng kalikasan at ekolohiya at napanatili ang reputasyon nito. Ngunit ang mas malaking balangkas ay isang proseso para sa kalikasan at mga tao na magkakasamang mabuhay, at ito ay isang resultang nakamit kasama ng mga mamamayan. Noong 1996, 79 na black-crowned crane ang natuklasan sa unang pagkakataon sa Suncheon Bay. Upang mapanatili ang lugar na nakapalibot sa Suncheon Bay, humigit kumulang 5.37 milyong M2 ang itinalaga bilang isang distrito ng konserbasyon ng ecosystem. At 7 komersyal na gusali sa nakapaligid na lugar ay inilipat o binago upang lumikha ng isang migratory birdwatching station at rest area. Upang protektahan ang mga migratory bird tulad ng whooping crane.
282 poste ng kuryente ang tinanggal at ang lugar ay ginawang isang eco-friendly complex upang magbigay ng pahingahan para sa mga migratory bird.